Ganito kakalat ang sala na to nung hindi pa namin naipagawa at nalinisan. Madilim din tong part na to kaya ayan, pinagawan ko na rin ng bintana. Nabitak na rin yung semento kaya pumapasok ang lupa. Medyo marami talaga ang kailangang ipagawa, yung bitak na semento, yung bintana at yung pintuan. Ayun, lumiwanag na at meron na tayong malaking bintana at lumiwanag lalo kasi malaki na rin yung ating pintuan. Dati kasi nung wala pa kaming kusina, dito kami nagluluto kaya sobrang kalat. Rustic type ito kasi yung dingding dito ay galing sa pinaglumaan namin na bubong. Dahil napagawa na nga namin yung mga dapat i-repair dito, ngayon panahon naman para i-makeover. Diniclutter at nilabas muna namin lahat ng gamit para malinis. Ang una naming tanggalin dito ay itong floor mat. O diba, napakadumi na talaga mga langga. Ayan, hindi ko talaga ikinakahiyang ipakita sa inyo dahil yan ang totoong sistema ng aming kusina noon. And then magiging extended sala na nga to namin ngayon. 3 years na rin po yung floor mat na yan kasabay nung tinanggal natin dito kahapon. Ayan, kita nyo ba may mga lupa sa ilalim dahil pumapasok nga yung lupa dyan nung hindi pa yan na-repair sa mga gilid na yan. Wala, talagang ganun. Pag wala ka pang budget, pagtiisan mo talaga lahat. O diba, ganyan itsura ng semento dito. Puro alikabok, puro lupa. Ewan, parang kulungan ng baboy. Isipin nyo na ang gusto nyong isipin. Pero wala, ganyan talaga siya mga langga. Kaya nga, nililinis natin to ngayon. Tinanggal namin lahat yung mga lupa na nakadikit, winalis, at maya-maya i-brush na rin natin to. Yan, ganyan kadami ang nakuwang lupa at mga alikabok dito. Pagkatapos nga naming matanggalan ng mga alikabok, eto, nagsimula na kaming mag-brush. Sasabunin natin tulad nung ginawa namin kahapon dito sa kabila. Mabuti na lang din talaga at tinutulungan ako ng asawa ko. Kasi kung mag-isa lang ako nito mga langga, malamang hindi ko tumatapos-tapos. Napakaitim talaga ng tubig dahil sa dumi. Dahil may part na rin kasi sa mga semento na para siyang nagkabutas-butas-batas direct siya sa lupa kasi manipis lang kasi itong semento na to. After naming i-brush, so ayan na siya, diba? Maputi na at may pinagbago naman kahit papano. Pinatuyo muna namin ng mga 20 minutes tapos pinunasan at eto na, mag-install na tayo ng floor mat. Finally, after ilang taon, ay napapalitan din yung floor mat dito. And then yun, excited pa naman ako na mabuo talaga namin ng white dito. Pero hindi pala sakto lahat kasi bitin yung ating floor mat. Di ko alam, pero sakto naman yung binili ko na sukat. Dahil sinukat namin to bago ako umorder. Pero ayun, nagkulang pa rin. Wala na tayong magawa. Kaya ito, nag-cut na lang ulit kami dito sa lumang floor mat. Pinili na lang namin yung medyo okay pa yung itsura at yun yung dinugtong namin dun sa dulo. Finally, ito na siya. Sobrang maaliwalas na sa mata. Nakaka-amaze talaga yung kanyang transformation mga langga. Although dito, hindi full na puti pero okay lang yan. And syempre, kinulit ko ulit si boss. Inalagyan ng design yung aming ilaw. Dahil meron pa akong extra na dito na natira. So, ayan o, ang ganda. Nabili ko yan online mga langga. 108 pesos lang. Ayan o, pati pintuan natin dyan ay hindi nakawayan. Sobrang happy lang kasi hindi na kami papasukin ng tubig ulan tuwing may bagyo. And finally, mailipat na rin namin tong upuan kung saan gusto naming ilagay. Dito talaga to nababagay ang upuan na to mga langga. Dahil masarap magtambay dito pag nagkakape sa hapon. And kapag may bisita, dito namin paupuin. And dito natin sila pagsilbihan ng kape. Marami pa nga po akong gustong ilagay dito, yung mga rustic or yung mga vintage design. Basta masarap kasi talaga magtambay dito at pag nakatingin ka sa bintana, yun yung makikita mong view. Pag may dumaan dyan sa taas, kitang-kita mo talaga para siyang nakascreen, no, diba? And ito na nga yung ating final look sa ating sala makeover. Ang gaan sa pakiramdam mga langga na kahit hindi naman to concrete or hindi naman to ganun kaganda ang mga dingding dito, pero nagawa pa rin namin ipaayos ng ganito. Pero kahit ganyan yung dingding namin mga langga, yun yung napakatibay na bubong dati, yung may tatak tamaraw. Matigas at hindi kasing rupok ngayon ng mga nagsilabasang bago. Kaya ayan, na-recycle at nagamit pa ulit namin dito. Ito naman po yung view niya dito sa labas ng bintana. Doon pala sa dulo na yan mga langga, yan po yung aming comfort room. Next time, yan naman ang ipakita ko sa inyo. Anyway, hanggang dito na lang muna mga langga. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutang mag-follow and mag-share. Hanggang sa mga susunod po. Bye!